Ma'am Corazon. Baka tayo lang po ata. Sige, okay lang. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang hapon o tanghali sa inyong lahat. Wala yata ang ating kakampi na sinasabi natin kung may naapi, may kakampi. Pero napaaga po ang aking post dito at natito na si David to David. Pero ang maganda yung nakita ko dito, OF winner ako. Overseas Filipino winner ako. So, siya ang bida dito kaya magpapaliwanag siya bakit ang daming dekorasyon sa office niya na merong plantitas, merong aso, ewan ko kung tunay na aso o retrato ng aso, at yung mga awards yata na nakita. Magpakilala ka muna, David? Yes, mapagpalang buhay po sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga kabayan. Salamat po, Ma'am Corazon, sa opportunity po ngayong araw na ito at makapag-share po sa ating mga nanonood ngayon. I'm sure po, excited na po yung mga manonood dahil napakarami po, alam ko po ang nanonood sa inyo. At sana po ay naway marami po kami ma-share para sa mga kapwa OFWs po natin. Well, simulan na natin. Certainly, first, naging OFW ka ba? At Opo. Bakit gusto mong at ginawa mo advocacy mo yung tulungan mga OFW? Start ka muna because this is your story. This is your program. Person. Salamat po. Actually, ma'am, ang aking tatay po ay OFW din eh. So, pangalawa na po umalis, no? Second generation OFW po. Yung mga tawag sa amin, second generation na umalis sa bansa. So, ang aking ama po ay isang kapitan po ng barko nung araw. Magaling ang mga pagsabarko ang OFW. Kasi parang hindi katulad ng OFW kung saan lang nagtatrabaho. Sige, go ahead. Opo, tsaka Ma'am Corazon, maganda lang po dun Ma'am Cora is magandang buhay po yung naibigay ng aking ama sa amin, sa aming pamilya. Yun nga lang po, talagang ramdam na ramdam natin. I'm sure nakaka-relate po lahat ng mga kababayan ngayon na kapalit nung magandang buhay is yung sakripisyo. Opo, yung oras, yung hindi nyo siya nakakasama. Sabi ko nga, parang pagdating ng araw, sana hindi na ako mag-OFW. Yun nga lang po, dahil hindi nga nakapagplano, dahil sabi nga po natin, ang dami pong mga kabayan na kung saan napupunta po yung pera pag nag-abroad, no, hindi po napapangalagaan. Pero sa aking ama naman po, in fairness, nagpunta po siya ng mga bahay. Yun nga lang po ang sigurong, hindi lang po naituro ng panahon nila is yung paano po masusustain, Ma'am Cora, yung sweldo pag nawala na sa'yo. Yung pagka... Yes. At pag nagkasakit, namatay. Opo, yan. Isa pa po yan. Tama po. Lahat. Opo, hinto po lahat. Tama po yun. Wag naman sana, no, magkasakit yung mga kabayan o natanggal sa trabaho, wag naman sana. Wala na pong kapalit, Ma'am Cora. Yun po yung nakakatakot. Kaya nga po yun yung natutunan natin dito sa ating napasukan na community, which is yung Preach Revolution. Mamaya po isi-share natin yun. Ma'am Cora, nung ako po ay nag-abroad naman, doon ko po naramdaman yung sobrang hirap pala. Akala ko maganda ang maganda ang pag-iwan. Ang buhay abroad. Opo, yung iba nakapag-picture ka sa nakapunta ka sa ibang lugar. Mahirap po pala. Naramdaman ko po talaga yung sobrang tiis po sa pagkain, sa pananamit. Lahat po ng pagtitipid gagawin mo para lang mapadala sa Pilipinas yung kailangan nila. So hindi po pala nakakatuwa yung ating pagiging OFW kung meron lang papalit nga na ibang paraan o ibang kinikita sa mabuting paraan ay hanggat maaari wag na mag-OFW mo susunod na generation. So yun po yung natutunan ko, Ma'am Cora. Kaya malaking pasalamat po sa Diyos at sa Preach Revolution at meron po tayong natutunan na isi-share nga po natin mamaya. Yes. Well, unang-una, siyempre ikaw ang naging OFW. I'm sure sa sandaling panahon lang dahil bumalik ka agad, nakita mo, hindi mo type mo, o kung hindi mo gusto talaga. Pero ako din hindi naman ako OFW kasi nag-aral ako para mag-master's degree. Sa maaga pa ako, ay graduated 1962, 1963, sa UP ako nag-graduate, nagpunta na ako sa Amerika
dahil may kapatid akong nag-asawa, kukwento ko na. Tapos, nag-apply na ako mag-aral sa Amerika, sa Washington, D.C. At sa Catholic U. At natanggap naman para mag-aral ng master's degree. So, wala akong ka-concept ng OFW. Pero totoo naman, pag graduate mo doon, binibigyan ka ng opportunity na 18 months na trabaho as student, kumbaga student visa. So, yun ang na-experience ko. Naka-abroad ako 2 beses para mag-aral. So, balik tayo sa'yo kasi sa akin, tapos na ako sa pagiging abroad. Opo. At the same time, talagang very enticing kung maganda magiging trabaho mo doon. Pero tama, I agree with you na hindi naman madali ang buhay doon. Opo, napakahirap po. Dito kung maganda na ang buhay mo, di bakit ka pupunta? So ikaw, continue mo na yung sayo kasi ikaw ang bida dito. Go ahead. Opo, yung Ma'am Cora. So, ano nga po, common naman po yung reason kung bakit ang OFW ang karamihan, di ba? Wala pong pondo pa kasi kung pwede na magnegosyo, Ma'am Cora. Mas maganda magnegosyo na lang sa Pilipinas para hindi na aalis, no? So, nagkataon lang po talaga na halos lahat ng mga kababayan natin nung araw, wala namang pondo kasi para... Tsaka hindi alam ng pagnegosyo, opportunity. Opo. Ang tingin lang nilang magtrabaho sa isang kumpanya, magtrabaho sa gobyerno, lahat nga puro isipan magtrabaho sa gobyerno. Opo, tama. Ang naging mindset po kasi natin, Ma'am Cora, nung araw ay mag-aral ka mabuti para may maganda kang trabaho. Hindi yung mabuti para maging magaling kang businessman o mayaman na. Yes. Yun ang kulang po sa ating kultura nung araw. Pero para maging mayaman, gusto ko, kailangan maging corrupt. Mali yun. Hindi yung pwedeng yaman corrupt. Sige, parang masama daw, Ma'am Cora, pag mayaman, pero hindi naman pala totoo yun dahil nga po matutulungan pag ikaw ay may kakayahan. Yes. O, yun po ang makagandahan. So, yun po, Ma'am Cora, maibalik ko lang po dun sa Preach Revolution na nakilala ko po yan. Actually, matagal din po ako nag-abroad. 5 taon din po ako bago ko sila nakilala. Opo, ako po ay nagpunta ng Dubai, Ma'am Cora. Naku, shoutout sa mga taga-Dubai dyan. Alam niyo po, Ma'am Cora, kukwento ko lang po konti, Ma'am, para alam ng mga nasa Pilipinas kung gaano kahirap po sa Dubai. Yes. Yung trabaho. Saksakan ng init. Opo, isa na po yun, Ma'am. Tsaka yung po, Ma'am, yung pag hindi ganun kalaking sweldo mo doon at maganda talaga ang posisyon. Alam niyo po ba, mga kabayan, lalo ng mga naiwan sa Pilipinas, karamihan po, naranasan ko rin po yan, na nakaka-bed space ka lang, yung sa isang kwarto, Ma'am Cora. Imagine yung Ma'am Cora, isang kwarto, minsan nasa 10-12 kayo sa loob. Puro mga double deck lang. Ganun lang po yung mga, alam po yan ng mga kabayan natin sa Dubai, kurti-kurtina lang po yung parang harang niya sa isa't isa. Ganun po kahirap yung Mga kurtina lang siguro. Totoo po yan. Hanggang ngayon po. Ganun pa rin po para lang makapagtipid yung ating mga bayani, yung ating mga OFW hindi lang po sa Dubai, marami rin pong lugar na ganyan Of course, nakita ko yan sa Hong Kong. Opo, Hong Kong, isa pa po yan. Nandun sa kusina, yung kwarto. Opo, totoo po yan. Tatakban lang ng kurtina. Totoo po yan, Ma'am Cora, sa hirap po ng buhay at sa mahal po ng cost of living doon. So, pakiusap po sa mga panawagan. Pero naging trabaho mo? Marketing po ang aking doon talaga. Yung marketing kasi marketing and sales graduate po. Sa isang kumpanya? Opo, sa isang kumpanya po. Nagma-marketing po ako. Nag-ano po ng produkto nila. Actually, real estate din yun. Nag-promote. So, nag-iisip ng mga gimmick para makapag-invest din yung mga Ano naman produkto? Real estate din po, Ma'am Cora. Talagang sa Dubai? Opo, ever since. Real estate na, wow, talagang magandang karanasan mo. Opo, salamat. Go ahead. Opo, so yun nga po, naranasan na po natin yung hirap. So sabi ko po sa sarili ko, hindi pwedeng ganito na lang lagi na ikaw ay nangangamuhan, na pinapayaman mo yung kumpanya lang, so nagagamit yung skills mo. Siyempre, yun nga, yung kaya hinayar ka. Pero kung titignan niyo po, Ma'am Cora, kahit napakagaling po ng isang OFW at napakaganda na ng sahod, pero wala po siyang kalayaan. Yung wala siyang time freedom. So, ibig sabihin po, pagka gusto niya umuwi, kahit kaya niyang bumayad ng ticket niya sa bulsa, hindi naman po pinapayagan, Ma'am Cora. Kasi, siyempre, trabahante ka doon, empleyado ka, hindi ka pwede umuwi. So, kahit ano po yung sitwasyon, Ma'am Cora, wala po talagang kalayaan ng OFW kay maliit ang sahod, kay katamtaman, kay malaki ang sahod. Pare-parehas lang po yun. Wala pong freedom na sinasabi. So, moving on, anong year ka dumating at anong development ng Dubai? Kasi ngayon, iba-iba ang Dubai.
Opo. sa nung Dubai nung araw. Kasi Opo, kami, totoo po pag yan. nagpunta ka sa Dubai, doon ka lang sa airport eh. Kasi dilipad ka kasi stopping point yun to anywhere in the Middle East or Opo, in opo. Europe. Nung, Kaya ang opo, na-experience ko doon, init lang ang naramdaman ko doon. Parang nung pressure araw po. cooker paglabas mo sa airport. Totoo po yan. Nung Quora, kahit naman hanggang ngayon po, kahit maganda na ang development doon, ganun pa rin po kainit. No? Hindi na, lalo nga, Oo. uminit. So, ngayon po, Desert nung araw yun eh. opo, totoo po Desert. yan. Oh, So, anyway, your opo, your opo, story. So, opo, yung first year, pareho na yung trabaho mo the last 5 years, ganon. opo, But yes. you decided na umuwi na, doing the same thing na kaya mong gawin dito na sa Pilipinas. And so, Actually ano po, Ma'am year ka Cora, napunta doon? pinapadala na po ako sa ibang bansa to share the advocacy. So ano Oo. gagawin ko nun, Ma'am Cora, nung tayo po ay nakilala natin ang French Revolution nung when I was in Dubai. So yun po, nakita ko ang ganda po nung ganda po nung mission eh. So ang ginawa ko po is nag full time na sa kanila, sa ating community. Nagpunta po ang Kuwait, Ma'am Cora, doon po ako nagsimula. Kuwait, yes. Tapos sa Kuwait. Naku, mga walang education ng mga taga-Kuwait noon, pero ang yaman-yaman, puro gusto alak noon. Natatandaan ko. Opo, actually po kasi ganun talaga yung kultura po nila, no? Kaya hindi rin natin masisi. Kaya ngayon nga kailangan i-educate din. Even yung Filipinos din po, medyo yun nga kailangan i-educate in terms of financial literacy and yung kung saan nga dapat ilagay yung kanilang hard-earned money. So doon po ako nag-start, Ma'am Cora, noong 2013. Tapos sa dalawang taon din po Recently ako lang, doon. to Opo. 2013 na. So, 2 taon din po ako doon. So, ang ginawa po namin is nag-develop na rin tayo ng makakasama natin doon para maiwan. Siya na yung ating papalit sa atin doon. At lumipat naman po ako ng Qatar. So, nung nagpunta naman po tayo ng Qatar, 2015-2016 po. The same din po, nag-share din po tayo ng Dubai, Kuwait, Qatar, tatlo. Opo, Qatar. Actually, Oo. Ma'am Cora, napakarami ko na po napuntahan. Napuntahan ko rin po ang Oman, sa Asia po, Malaysia, Singapore, Vietnam, Cambodia. Naku, ang dami po. Brunei, ang dami ko na po napuntahan. Japan, recently po, no, yan, ang mga Taiwan, napuntahan din po natin at marami pa pong iba. Kasi po ang maganda, Miss Ma'am Cora, ang ginagawa po ng French Revolution is talaga nagtatalaga ng mga kasamahan natin sa bawat bansa para makapag long term po, no, makapagturo sa ating mga kabayan ng libre. Ang maganda po dito, Ma'am Cora, lahat po ng ginagawa namin sa French Revolution ay libre. Wala pong binabayaran talaga o walang registration fees yung mga kababayan natin para lang sila ay matuto. Kasi naniniwala Yes. po kami, Ma'am Cora, na pag natuto po yan, sila po ang kusang loob lalapit na sa iyo eh. Yan po Mm. ang kagandahan po doon. Well, anyway, sa karanasan mo, Didat, nagtrabaho ka, marami kang lugar. Pero yung sa lugar na pupunta mo na, iba na. Kasi Opo, ikaw ay yes. nagtuturo na. Kasi Opo. nakita ko dito na ang intention mo ay makatulong sa kanila, magkaroon ng hanapbuhay na makabubuhay. Kasi Tama hindi po. naman lahat ng trabaho ay makabubuhay. Opo. Kulang at kulang. Opo, At tsaka good yung side, ibang po, nalulugi pa, Ma'am Cora, pagka hindi po yes. anong ginagawa. At saka pag naiwan pa yung pagkapamilya, kapuso, etc. sinasabi, ang nangyayari, napapariwara. Tama At po. pag nagsimula yon sa mga anak na hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral, unless ikaw naniniwala ka na walang future sa ganung ginagawa, kailangan makabalik dito, maiayos ang buhay, di ba? Yes, tama po, Ma'am Cora. So, you tell your story ngayon. Opo. Yan The po. 5 years ka naka-abroad all over, no? Pag Opo. uwi mo ngayon, anong unang mong ginawa? Ayan po, Ma'am Cora, yun po, sinunod po agad natin principles ng French Revolution nga yung ating mission na dapat talaga meron pong passive income. Kasi yung ginagawa po natin, trabaho natin, mga kabayan, yung kinikita natin ngayon, ang tawag po dyan, active income. I'm sure alam naman po ng iba yan. Active income, yun nga lang, Ma'am Cora, pag sinabing inactive na, yun nga, nagkasakit o nawalan ng trabaho, Yes. na-terminate. O nagkagulo sa pamilya. Nagkagulo sa bansa, nagkagera. Di wala na, Ma'am Cora. Yung active mo, inactive na. So, ang talagang solution po doon, very simple lang po, create yung massive passive income natin while we are still in abroad. Pag-ipunan na natin, gawin na natin habang nasa abroad para pagdating po ng araw, yun po yung sasalo sa atin. Yun po yung kulang noon nung araw sa mga OFWs, wala nagtuturo ng ganon. So yung ganon po, Ma'am Cora, ang ino-offer po namin. Actually, Ma'am Cora, nakakatuwa, no? Dalawa po kasi ino-offer namin. Hindi lang para mag-invest ka lang sa property. Kasi sabi, kanina po nagkukwentuhan tayo off the air. Marami kasing kababayan na yun nakakalungkot, no? Gusto niya magkabahay, hindi na ituloy. Gusto Yes. bahay, naloko.
Okay? Oo. Alam niyo po yung nawala, nalimata Oo. ng bangko, nalimata ng institution na iba, so hindi natuloy. Sayang yung pangarap niya. Kaya po, Ma'am Yes. Cora, yung pangalawa namin na ino-offer, yun po yung maganda talaga, Ma'am Cora. Why not? Sinabi nga namin, huwag ka muna kumuha kung di mo pa kaya kasi delikado, baka mamaya hindi. Yes. Baka masayang ang pera mo. Tama po. Kasi pag ganun po, Ma'am Cora, gusto lang makabenta nun eh. Gusto lang Yes. makakuha nun. Pagka pipilitin ka talagang bumili, nakakalungkot pa nga, Ma'am Cora, yung iba pong na-interview natin sa ibang bansa, ay ganito po ang sahod, ang binigay ng ahente. Hindi naman sinasabi po lahat ng ahente, ganun po. No? Oo. Pero may selective na iba, no? We won't Pero mention. nangyayari talaga. Totoo po Pag eh. tinanong, Opo. minsan naman locally, parang, Opo. bumibili ka ng bahay. Kala Yung mo mahal na layo, yan. makakatira ka ba? Opo, tsaka Ma'am Cora, hindi nila minamatch eh. Ito yung sahod ni Kabayan, hindi naman sa minamaliit natin, pero ito lang yung kakayanan niya. Pero Yes. ibibigay mansyon o kaya yung malalaking property na alam mong mahihirapan sa dulo, yun po yung masakit. Kaya ang ginawa po namin, Ma'am Cora, ini-educate muna namin sila. Libre nga po yan, yung aming tinatawag na Rich Universities and of Rich webinars na kung saan matututo sila. Dapat inaaral mo na maigi bago ka tumalon sa isang bagay. Tapos yung pangalawa nga, Ma'am Cora, yung ino-offer nating business na walang kapital. Sabi nga po nung iba, Ma'am Cora, naku, baka scam yan ha, kasi walang Oh, right. walang Kasi puhunan. ang naging karanasan in the past, palaging na-scam. Ano ba yun? Opo, Bakit ba parang dito lang sa Pilipinas ang uso-uso yung scam, mababalita mo lang. opo, Educated naman, hindi opo, man opo. na OFW, pero na-scam pa rin. Ewan ko, magaling Opo. talaga Ang mag-scam. isang nakikita ko dyan, Ma'am Cora, is too good to be true. Yung gusto easy money. Yung gusto po yung Yes, agad na yes. money. Pagiging greedy na rin po kasi yun. So, dapat Oh, hindi right, tayo, right. may pangarap po tayo na yumaman, pero wag maging greedy. Kasi po, Oo. yung pagiging Kaya greedy, nga, ang nais kong makita ngayon sa mga natulungan mo, dati ganito, ngayon ganito. Kasi opo. matagal ko na naisip na magawa ng parang libro na Poor No More. Ang title, Poor No More, kasi hindi mo naman sabihin rich now. Ang Opo. malaga, hindi ka nalang poor. Kasi Opo, doon po mabuhay ka nagsisimula tayo. yun. Oo. And therefore, kung yung mga natulungan at nandito na, gumawa, siguro, gumawa tayo ng libro. Napakita yung mga natulungan mo. Parang yung mga natulungan, whether it's real estate, kasi ang concept ng real, kasi I will also say, my father was a city assessor ng Pasay City. So, hindi siya, siyempre hindi siya nakaipon, government ano lang siya. Pero nung mag-retire siya, may nagsabi sa kanya, Rogasiano, pangalan ng tatay ko, Rogasiano, ihanap mo ako ng 50 hectares diyan sa Paranaque. Doon nagsimula yung Memorial Park. Opo, Kasi maganda rin po yan. hindi naman siya may-ari ng lupa. Tiningnan lang niya sa mapa sino ang mga may-ari at kinausap niya. Ay mamamatay na kayo, hindi nyo may enjoy ang pero hindi nyo naman madadala sa langit yan. Ibenta ninyo lupa. Mga bukid yan ng araw eh. Opo. Kaya I honor my father because he died na walang utang. He died Opo. na we're comfortable. And kami naman, nakapagtrabaho and therefore, but that's not here. I'm not here for that story. I'm here for your story dahil Opo. ano ang pinagdaanan mo Ayan para po. ngayon ay bumuti at nakita ko dyan, real estate broker's license na dapat mapagkatiwalaan. Kasi yung iba, pag Tama. walang lisensya ganyan, talagang hindi dapat pagkatiwalaan May kasi risk po, boka diyeyi lang Ma'am Cora, yun. may risk eh. Hindi naman po natin sinasabing manloloko sila po, pero Ah, may risk po talaga, wala kang hahabulin kasi. yes, yes. O sige, continue tayo ng istorya Opo, mo. Ma'am Anong Cora, year ang mo ganda po tayo? nung kwento nyo kanina. Nakabalik ka na muna. Kasi Actually, umalis ka 2013 opo. Tapos nakabalik ka 2018 plus Ano po, 5 years. hindi po, Ma'am Cora, before 2013 po, nag-abroad na po ako. Yung I see. 2013, Ma'am Cora, ano po yan, na full-time na po tayo dito sa Rich Revolution. I see. Earlier pa yung 2008 po 5 yan. years. Opo, Oh, 2008 okay, po ako okay. nung umalis. Kasi Opo. kinukumpleto ko yung istorya para Opo. Sige, go ahead. 2008 po yan. Opo, yun. 2013 nandito ka na. Opo. Yung in Oo. connection nga po doon sa nakwento nyo kanina, Ma'am Cora, maganda po yun. Kumbaga, may connection din sa sinasabi natin na sabi nga ni father nyo po, hanapin na natin itong mga to para pagkakitaan nila yung kanilang mga lupain. So, yun Yes. po yan eh.
sa mga kabayan po natin, ganun din po Ma'am Cora, kumbaga, depende rin po talaga sa need, no? Sa hindi lang talaga yung basta kukuha ka lang ng bahay na hindi mo naman alam kung saan o para saan. So dapat po pag kukuha tayo mga kabayan, unang-una natin i-consider, syempre unang-una yung budget. Dapat kaya talaga natin. Yes. Pangalawa po, kung ano yung talagang pangangailangan natin. Kung sabihin natin may bahay naman, hindi nagre-renta. So, maaaring subukan mo naman yung ibang klaseng investment naman like yung napag-usapan nga po natin, yung pagkwentuhan natin ma'am kanina, like pwedeng condotel, pwedeng condo, pwedeng mga ganyan. No? Marami naman po kasi choices. So, depende po yan, ano mga kabayan. Huwag po kayong parang sobrang excited lang na gusto ko ng farm. Di ba, Ma'am Cora? Na gusto ko ng farm. Pero ang laki-laki ng farm, hindi mo naman na-manage. Nasa abroad Mamanage, ka oh. naman. Opo, ang swerte lang ng mga sino nakakatira doon, caretaker lang o mga kamag-anak siguro Yes. na harvest Yan ang harvest ng kumikita panggawa. eh. Hindi naman po Kasi yung libre dati na nagsis- bahay. Tapos, hindi mo pa mapaalis. Tama po, Kakakuhan ka isa pa. pa rin po Anyway, yan. another story. Ano, mahaba yung ating storya. Ang importante, success. Kasi Opo, opo. success breeds success eh. So, Yes. paano nagsimula yung journey, yung Opo, biyahe tungkol sa yung opo. sa real estate Yun po, brokers. Ma'am Cora, yun nga po yung natutunan natin. Mag-invest sa tama, yung kanong kailangan, kung ano lang yung kaya. At income generating dapat, ang Correct. mga kabayan, kasi ang isa pong pinaghahandaan natin, retirement eh. So, ang gagawin natin, parang sinasabi namin dyan, Ma'am Cora, kung mayroong Juan de la Cruz na nagtatrabaho ngayon, so hahanap ka pa ng maraming Juan de la Cruz na magtatrabaho para sa yung parang tinatawag nating money works for you. Hindi Yes. na you're not working for money, but money works for you. So, yung passive income talaga, Ma'am Cora, yun po yun eh. Pag imagine, Yeah. salamat po sa Diyos, Ma'am Cora, kwento ko na lang po. Meron po akong commercial space sa Cavite na nagre-renta is yung Alpha Mart, yung isang convenience store po na sikat dito sa Pilipinas. So yun, may passive income ka na doon. May condominium din po tayo sa Makati. Meron po tayo sa Tagaytay na condotel. At iba pang investments po na real estate din na even our parents po no, nag-invest din sa mga commercial at kumikita na rin po sila. Kasi po, pagdating ng araw, Ma'am Cora, yun po yung pagbinilang mo yung kita mo doon sa mga multiple properties mo. Let's say, pinalad, no? Salamat sa Diyos, nagkaroon ka ng 10 property, kabayan. So kung yung 10 property mo nagbibigay sa'yo ng income buwan-buwan at pag tinotal mo, mas malaki pa doon sa yung sweldo, yun na yung masasabi mo makakapag-retire ka ng mas maaga. Makatotohanan, hindi po yung mga scam, Ma'am Cora, yung parang invest ka ngayon, 1 milyon bukas. Naku, huwag kayo maniwala sa ganun kasi po walang ganun. Scam po ang merong ganun. Kaya let's work hard for it. Hindi po yan na madaling kinikita. Kailangan po natin tsagain. Pero maganda naman po yung resulta. Long term po. Lalo na po sa investment, Ma'am Cora. Long term talaga ang ano yan. Ang balik sa Kasi, ating babae. katulad ko experience, no? Dahil 34 years ako in government. So, siyempre, ang inaasahan ko na lang retirement. Tama po. Pero siyempre, single ako lang nagmamanage ng bahay namin, maraming gastusin. Kahit malaki ang pension mo, doon na pupunta. So, siyempre naghahanap ka ng pamamaraan. Kasi ang nagiging palaging iniisip, bumili ng dollars. Bakit dollars? Kasi pag magbibiyahe ka, hindi ka nabibili ng dollars, meron ka na naipon. Pero after some time, napakaliit ng interest ng dollars. Dahil hindi naman natin pera yun eh. Tama po. Kailangan mag-isip ng saan pwede ka mag-invest na. At sa akin, ang mga investment, para every month, meron kang tatanggapin. Kasi nakatalaga ang pera mo sa investment. Pero kailan makuha 5 years, sasabihin, mamaya mamatay na ako in 5 years. Wala na yung pera mo. Yung mga ganun realities. Kaya tamang-tama yung paliwanag mo sa mga taong, lalo na mga senior citizen, na walang naipon. Pero ngayon, meron tinatanggap. Yung tinatanggap mo ba na yun, sapat? O saan ka pwedeng mag-invest para maging sapat yung hawakan mo? Tama po. Continue. Yes po. Ako palagay ko, hindi ka lang ngayon mag-a-appear. Kailangan i-continue natin yung seminar. Ay, mag-webinar. Kasi bitin po talaga, Ma'am Cora. Itong kwentuhan natin parang umpisa pa lang to eh. So marami Yes, I know. Sige, go ahead.
Opo, hindi po tayo magsasawang mag-share sa mga kabayan. Kasi po, ang sarap po ng pakiramdam, Ma'am Cora, na kapwa OFW mo nung araw, natulungan mo rin naging katulad mo. Sana nga, Yes. Cora, ang pangarap namin Sana lang po, no, kung magkakatotoo po yan ang Diyos na may gawa niya na sana wala na nga mag-abroad Para Of course. sana po wala Kasi nang aalis yan ang aking panaginip. Matanda na ako, 83 years old na ako. Pero maybe in the next 5 years, we can influence. Okay. Lalo na yung mga papilyang ang akala nila ang answer OFW. Yes. Mali po, Opo. mali. Tama po. Kasi ang sabi kasi ni Secretary Ople, Opo. exportation of our discontent. Kasi discontented dito, mag-abroad na lang. Pero alisin natin yung pagka-discontent na kumikita, hindi malaking kita pero nabubuhay at gumaganda ang buhay. Opo, yes. Tama po, Ma'am Cora. Actually, nabanggit niyo na po, Ma'am, si the late Secretary Ople nga po, nakita niya po yung aming Preach Revolution at sobrang sabi nga niya, maganda nga yung ginagawa niyo para sa mga OFWs. Kaya nga po, Yes. even Secretary Hans Katnak po, talaga namang salamat po at nagtiwala sa amin. Nag-attend pa nga po, Ma'am Cora, sa amin yun, nung launching ng Preach Revolution sa Pilipinas. Nung bago mag-pandemic po, naka-attend po siya. Okay. Well, Opo, yeah. ako naman, ang gusto ko talaga, istorya ng naging successful. Opo. Sapagkat kung ang papakinggan lang natin sa TV, sa yung Yes. kaawa-awa, Opo. social worker ako, kung ang Kaya buhay ng kaawa-awa lang intindihin ko. Sapagkat nung araw, alam mo, walang ayuda. Opo. Wala naman yung sabi ko, ang tinuturuan mo sa mga Pilipino, pag-ayuda is, mabubuhay ako dahil may ayuda. Mali Opo, mali po Anyway, talaga. that's another story. Sige, Opo. ikaw Kaya ang nga po, bida Ma'am dito, hindi ako. Cora, yun nga po, tinuturo po natin sa kababayan na natin na wag aasa po yung sa bigay o yung retirement. Yes, Po sapat, yes. Ma'am Sa taas po ng bulingin ngayon, sa taas po ng mga pangangailangan, talaga pong hindi sapat yung retirement na pagiging natin, pagiging OFW. So, kailangan po talaga may continuous, sabi niyo nga po, may continuous po talagang lifetime talaga, even Yes. generation na may magsusustento or makakuha na ng pondo. Yun po yung tinuturo natin, Ma'am, sa Village Revolution. At the same thing nga po, yung pangalawa, sinuturuan din namin sila mag-business na walang kapital through referral. So, pwede ka Yes. mag-refer, Ma'am Cora, kasi baka kaibigan mo pala, pinsan mo pala, best friend mo pala, kaklase mo noon, gusto bumili ng property. So, pag bumili ng property po yan, meron kaming binibigyan ng mga parang referral incentives po, Ma'am Cora. Yes. Para Agree. kumita naman Hindi, siya. ako ang struggle ko, paano matulungan ang isang hindi na OFW, retiree. Opo. Retiree at the time of retirement, which is 60 years old, 65 years old, mabubuhay pa ng 10 to 20 years. Tama po. Diba? Tama. So, Sustain. 10 to 20 years, retired at 60, may 20 years pang mabubuhay, which is 80. Opo. Diba? So, yung 20 years na yon mabuhay ng maayos, mapayapa, at kung pwede walang sakit. Kung hindi man pwede walang sakit, meron siyang nakasubi para kung sakaling magkasakit. Opo, tsaka hindi nga po pabigat, Ma'am Cora, doon sa kamag-anak. Yes. Ang dating nangihingi ka nila pagkatapos mo sila tulungan. Siyempre, hindi mo na-expect na tutulungan ka nila kasi may mga pamilya na rin yan na nakakagastusan. Opo. Yes. Kaya nga, ngayon, with you na alam natin na parang kasama natin, wag maapi dahil may kakampi ka na binibigay ng opportunity. Ako personally, naniniwala na gamitin ang programa na ito para makatulong sa mga nandun sa ganong sitwasyon. Kasi hindi naman natin, tsaka talaga marami ng manloloko din sa atin. Totoo po. Totoo po. Kaya meron nga nagtatanong, bakit ka ba nagraradyo pa? Wala namang kinikita dyan. Hindi na, ang kita ko dito, makausap yung mga tao, makakatulong sa ibang tao. Tama po. Diba? Opo. Hindi po siya negosyo, kumbaga, natin. Yeah. Pero yung sinabi mong libre ang orientation. Opo, lahat po, libre po. Napakahalaga na ang kaalaman nila ay matutos lang. Teka, sa magkanong halaga? Magkano ba kinikita monthly? Annually, magkano? Magkano ang pwedeng isubi? Ang tawag ko nga doon turuan natin magsubi ng pera na manganganak yung pera. Minsan ang sa atin problema, puro anak ang ginagawa kaya walang Opo, ginagawa po yung tawag din, ginagawang retirement plan. Yung, yes. Sige. Then, magbigay ka ng example kasi I'm sure meron kayong mga natulungan. Ito, ganito siya.
Dati siyang OFW, Ang umuwi na dami, siya. Ma'am Cora. Ito, sige, kwentuhan mo Napakarami kami po. ngayon. Sa susunod, Ma'am Cora, ipiprepare ko yung mga slide. Makikita niyo Sige. yung mga Oo. Hindi picture kasi nila. No? mahirap, Opo. okay din ang slide, pero ang gusto Opo. natin, dalhin yung mga tao na natulungan. Pwede po. Parang, Marami po. kaya nga yun ang sinasabi kong poor no more sequence Opo, natin. tama po. Na Tama dati po. mahirap, ngayon di. Kasi maraming nanonood, nakikinig sa programa na ito, pero ganun lang, nanood, nakinig, Opo, nakalimutan tapos na. hindi inaksyonan. Oo, kaya tamang-tama sa'yo. At alam mo, David was a king sa ating Opo. Bible. Yes, King opo. David. Sabi nga, paano ka maging hari sa iyong sariling bayan, di ba? Yes. Kaya ang hinanap natin mga King David na pwedeng sa Salamat po magitan sa ng Diyos. Naging sa kapangalan. pagitan ng ganun. Oh, di ba? Sa pangalan mo lang may Opo. may ibig sabihin na. Opo. So, kwento mo ngayon how to start kasi walang Opo. bayad ka mo seminar. Opo. Ano ang itinuturo sa Opo. seminar? Naku, ito na, Ma'am Cora. Salamat Sige. po sa opportunity. Yun nga po yung Fridge Revolution kasi, Ma'am Cora, explain ko lang po. Yung Fridge kasi, hindi naman makikita sa dictionary yan. Yung ibig sabihin po ng Fridge, free and rich. Yun po yung pangarap nga po natin sa mga kabayan na maging malaya na sa pangangamuhan, maging mayaman pag uwi sa Pilipinas, and never have to work abroad again. Kung mag-a-abroad man, Ma'am Cora, namamasyal na lang. Kumbaga, ganun na lang sana yung Correct. gagawin, no? Kahit na nasa barko, Opo. pag-uwi, malungkot, namatay sa kalungkutan. Kaya nga po Dahil gusto niya sa dagat. doon na nasanay. So yun po ma'am, yung ating marami po tayong programa, no? Meron po tayong tinatawag na Balik Mayaman Action Program. Naku, ang ganda po niyan, Ma'am Cora. Sisend ko po sa inyo yung mga link minsan po para ma-share din natin sa iba nating kababayan. Ang tinuturo po natin dito sa BMAP po, yung BMAP kasi po ang tawag namin din, Balik Mayaman Action Program, na ano ba yung mga paraan nga na may papalit sa iyong kinikita para pagdating po ng Pilipinas, ikaw ay rich na nga. Sa mga nasa abroad yun. Opo, nasa abroad. Tapos meron po doon portion, Ma'am Cora, na paborito ni Ate Pe ito nung araw talaga, yung Freedom Wallet System, Ma'am Cora. Yung may 5 ka pala dapat na wallet. Merong isa sa padala sa Pilipinas, merong sinisave para sa yung savings, merong pong tinatawag na mag-reward ka naman, di naman masama magpagupit, di naman masama kumain sa labas. So, pero konti lang dapat. Tapos kay Lord, syempre po dapat nagbibigay sa church, nagbibigay sa charity, huwag kakalimutan yan. At saka nga, Freedom Fund po, yun ang tawag namin yung Freedom Fund, na doon mo dapat ilagay yung kinikita mo para makapag-invest ka doon sa mga papalit sa sweldo mo. So, dapat meron kang Freedom Fund, hindi pwedeng para lang lahat sa kamag-anak. Kasi pag minsan, wala na bang katapusan ng mga kamag-anak? Madami pa nga po, ma'am. Namatay, may sakit, puro kailangan hingi ng tulong, diba? Opo, tsaka hindi mo nakakilala yung iba, Ma'am Cora, nagiging kamag-anak mo na sila. Yes. Tapos meron din po tayong, Ma'am Cora, yung FBAP naman. Ito naman yung tinuturo kung paano ka pwedeng mag-refer ng friends mo para kumikita ka din naman. Para pag araw, may pang-invest ka. Kasi, Ma'am Cora, lahat naman gusto magkaroon ng property, bahay or paupahan, lahat po. Pero yung nga lang po problema, wala pang panghulog yung iba. So, tinuturuan po namin na magkaroon ka muna ng funds through our referral system para eventually, pwede ka rin mag-invest pag meron ka ng pera. Ang nakikita ko, kasi nung araw, I work with the Office of the Prime Minister, kay Prime Minister Berata. Okay. Nakita namin, ang kinakausap, mga recruiters. Okay. Ang recruiters, ang buhay nila, makapagpadala abroad. Pero wala na silang kinalaman kung ano nangyari sa mga taong nag-abroad, di ba? Ang sinasabi ko ngayon, may katungkulan pa rin sila kung sino napadala nila abroad, na kung may nangyari sa kanila, dapat alam nila. Kasi may kasalanan nila nakapagpadala sila at kumita sila. Yes, kumita sila. But there are really good recruitment agencies. I don't want to discourage the others. Ang importante, alamin kung sino yung mga recruitment na nagsara dahil sa maling ginawa nila. Para nagsamantala. Tawag ko doon na pagsamantala. Meron ako nagkukwento, naging caregiver sa akin. Muutang sa akin ng pera. Magkano utang? 40,000. Bakit ibabayad sa recruiter? Hindi. Sabi ko, merong mga recruiters na talagang may timang dugo, may timang kaluluwa. Humita lang sila. Diba? So, pag ganun nangyari, ang unang tanong ko, ano pangalan ng recruiter? Kakausapin ko. Bakit ka kinukuha na ng 40,000? Wala naman. Hanggang ngayon, di pa nakakaalis.
pangako ma'am, next month to alis. Ay, naku, hindi ako naniniwala yung pagka next month. Sabi ko. Opo. Kaya nga po Sige. nakakatakot din magtiwala po basta-basta tingnan po talaga yung track record din ng kumpanya at saka yung Oo. Sige, tapos ano na tayo. Opo. Pagpatuloy mo, meron pa tayong mga mahaba pa oras Meron pa po natin. ba? Kaya pa po. Ayun po, Sige. Corazon, ang maganda po dyan is, ano po Ma'am Cora, pag nag-attend sila ng libreng training, libreng webinar, online po man ito or face-to-face, kasi may mga offices po tayo sa Middle East, lalo na po no, sa Dubai, meron po tayo dyan, sa Abu Dhabi, meron din po, sa Qatar, meron din po dyan. Ang dami po, no? Marami po sa buong mundo tayo mga kasamahan. So, inaanyayahan po namin yung mga kababayan na mag-attend po kayo. Sabi ko nga po Ma'am Cora, wala namang mawawala sa iyo kabayan pag pinakinggan mo to, manood ka lang sandali. Di ba? At Walang saka mawawala. tingnan mo yung kakayahan mo. Opo. Kasi hindi pwedeng bibili ka ng lupa't bahay. Basta-basta Mansion. lang. Hindi ka naman titira sa mansion. Kailangan Tama. sa'yo yung accessibility. Opo. Kasi yung nung araw po, Ma'am Cora, palakihan ng bahay. Yes. Ang OFW. Talagang hanggang sa hindi na Pupunta kaya ka sa bayaran. Pangasinan. Opo. Pupunta ka sa Maganong. Kaninang bahay yun, ang laki-laki. OFW yan pag sinabi. Ano pang style? Italian style. Akala mo Opo, nasa kasi Italy. yun po yung Kasi nakita doon pala nila nakatira. Ang tanong lang, Ma'am Cora, walang nakatira. Yun ang Wala, nakakatakot po. Kasi correct. nasa abroad pa rin. Ang nangyayari po, Ma'am Cora, bibili ng malaking bahay, babayaran niya, nasa abroad siya, hanggang sa pag nag-retire, konti na lang yung panahon niya sa mundo, hindi na niya na-enjoy yung kanyang kinuha. Kaya yung po yung tinuturo natin na dapat po ay income generating muna ang kunin natin mga properties na nagbibigay muna ng kita, tsaka bumili ng dream house pagka ikaw ay talagang nag-retire ka doon sa Pilipinas. Pero ang isang nakita kong opportunity, sana yung mga OFW na from a particular place, whether Batangas or some, merong village na ang pupundar nila ay yung bahay na titirhan nila dahil tagaroon naman sila. Dati wala silang bahay, ngayon may bahay nila. Mga Opo. ganon na hindi masyadong ostentatious dahil affordable. Sa akin ang Opo. word ko is Ay, affordable naku, yan po. housing. Ganda, Ma'am Cora. Napakarami po natin mga affordable na ano. Kasi naniniwala po kami, Ma'am, na pwede naman siya pagandahin pagdating ng araw. Pwede naman Yes. siya i-extend pag may pera na. Okay lang yung cute lang muna na bahay. Wag muna yung Oo. malaki-malaki. Natatanda ko, sa Daly City, alam mo kung sino ang nakatira Pilipino. Sobra Opo. decoration. Sa pinto pa lang, puro decoration. Sobrang pinaganda po. Opo, Oo. yun po At ang saka, problema. typical na Pilipino talaga. Maraming punong-puno ang bahay Kung ng tawag mga kayo, dekorasyon. mga anik-anik. Yes. Sige. So, sa success, kasi ang tinuturuan nyo, yung mga nasa abroad, yung mga nandito na naging successful, I'm sure you have maybe 100 names na pwede nating sabihin na poor no more kasi Opo. natulungan ninyo. Opo. Parang naturuan ni King David para bumuti ang kanilang katayuan. I'm sure maglilista ka lang para tingnan natin, mabigyan ng interview guide. Napakarami po. Kung ililista po, more than 33. Salamat po sa Diyos at salamat sa Preach Revolution. 33,000 OFWs na po ang natulungan natin. Pumili na lang tayo daw ng Opo, 33. Opo, Yun. madami po yan. Kasi Out of pwedeng kasi na pipili ka mag-guest ng po. 33 na willing to share. Opo, Kasi meron parang po. magiging na alagad na ni King David, 33 out of Ano po yung 300, tagalingkod nila lang din. 3,300, 33 lang. Hanapin mo yung masasabi natin, pinaka naging sikat at Opo. ipagyayabang. Opo. Kumbaga na para parang- ma-inspire po yung ating mga kababayan. Yes. And Opo. I want to be part of that because of sa kakampi, meron kang walang naapi. At hindi Opo. na ito api. Dahil ang Wagi na po, punchline wagi. dito Wagi pag may na. kakampi, nagiging kakampi, hindi ka maaapi dahil nagawa mo na. Opo. Ang dapat Kaya nga mong po, gawin. Ma'am Cora, OF winner. Yun po yung aming nakita niyo po. Yes. Dapat hindi OFW lang, OF winner For tayo no na. more, OFW, OF winner. Tama yung Yes. sabi mo dyan, winner of OF winner. Ito ang libro ng OF winner. Kasi, you have lots of stories already. Pipili ka na lang na willing naman to share the story. Kasi hindi naman lahat kasabihin pa lang kalang buhay. Pero yung maganda, kasi ang feeling ko, kulang tayo ng mga homegrown na mga istorya paano yumaman. Hindi naman lahat pwedeng mga mayayaman na
top 10 millionaires. Opo, Hindi masyado naman na malayo pwedeng po yun eh. Opo, masyado ng, kumbaga ito po makatotohanan na isang ordinaryong yes. OFW ay pwede pa rin maging OF winner nga at rich nga na Tama tulad yun, niya. OFW winner, poor Opo, no more. yes. Ang parenthesis, poor no more. Opo, Kasi kaya nga po, talagang nanggaling sa kahirapan. Kaya opo, nag-abroad, naghirap eh. Mahirap. opo, Pero ngayon, hindi na mahirap. opo. Dahil sa nagawa ninyo na mabuhay sila ng, ayoko sabihin mapayapa kasi kamatayan na yung pagiging payapa. Malaya po siguro, malaya. Malaya. Opo. Cora, actually po, yung Ah, mga Fridge Mentors po namin, mapapanood po sila sa MMK yung si Escoba po na title, yung sa Maalala. Si Ma'am Ted po yun, yung ating mentor at sila po yung mga dati rin po FWs nga na naging multimillionaires na at sila po ay yung naggabay sa amin dito sa aming ginagawa. So, yun. and marami kasing mga pelikula katulad ni Sharon, ni na puro ang pinagdaanan, ang ending nakauwi sa Pilipinas. Opo. Pero hindi nakikita yung ending nakauwi sa Pilipinas pero lalong naging successful. Opo, kasi yun ang dapat pakita, hindi yung nahirapan. Kasi Opo. pinapakita naman talaga nahirapan abroad. Yes. But at the same time, gusto kong makita nung pag-uwi nila, mas gumanda buhay. Tama po. Diba? Ayun po. Yun I think para sa'yo, King David, tawag ko na sa'yo, King David. Ay, kahit Dave na lang po, ma'am. Kasi nga yung poor no more, sana mangyari sa atin sa Pilipinas, yung 3,300 more, poor no more na yon. Pero out of the poor no more, tumutulong pa para mas marami pang maging Yes, dumami pa. So, kaya nga well, po, meron pa tayong 15 minutes or so. Ay, okay. Sige. Sulitin po natin. Mabilis ano po ma'am, ang good news pa dyan ma'am Cora, biro niyo po, ang ating mga kabayan, attend ng libreng webinar o libreng seminar na face-to-face. Yeah. Meron pa po silang chance ma'am Cora na ito naman po ay handog lang naman ng Pitch Revolution. Panglima na po kasi namin binibigay yung pag umattend ka lang, maaari ka manalo, may raffle ticket agad yun eh. Na ikaw ay 1 million pesos. So, apat na po yung binibigyan natin ng mga kabayan na umattend lang, natuwan-tuwa sila, no? Dahil umattend lang ako, nanalo pa ako. So, yes. Masasabi. Hindi, talaga namang alam mo naman ng mga Pilipino mahilig sa raffle, mahilig. Ilan ba yung nagpipila dun sa pili sa sweepstakes, yung sa loto. Kasi umaasa na baka sakali. Ang tawag doon, baka sakali. Opo. Yan lang ang ganda ma'am Cora dito. Sabi namin, manalo matalo kayo. O manalo, hindi kayo manalo. Manalo pa rin kayo. Manalo ka pa rin. O dahil nakapakita ka nung OF winner na sinasabi yung Preach Revolution. So, pero i-project natin yung libro. Kasi, meron po actually Ma'am Cora sila Sir Terence and Ma'am Ted po, yung Preach Mentors natin. Dalawa na po actually yung libro nila na ginagawa. So sa susunod po, i-share ko po yung parang slide niya na OFW Preach Handbook po ang tawag doon, tsaka yung OF Winner Financial Guidebook. Dalawa na po yung nailabas nila. And, OF Winner, sige. Sana nga po marami pa rin na iba nating kasamahan na gumawa rin ng libro para ma-share nila. Yun ang sinasabi ko kay Fe. Kung may naapi, may kakampi. Sino itong nagkaroon ng kakampi? Kasi katulad mo, alam mo kung sinong pwedeng ilista na natin. Opo. Kasi marami naman radio programs. Ako din may radio program pag tungkol naman sa mental health. Sino yung mga OFW nagdaan sa mental health issues? Meron akong programa na anti-smoking campaign na dahil sa pag-i-smoke, nagkasakit, namatay, etc. pamilya. And then the third, yung dating mahirap, bumuti ang katayuan pag Sabado. So, meron tayong 4 Tuesdays and 4 Saturdays na masasabi nating pagkakataon na marinig ang mga istorya. Kasi at the end of the day, palagi kong sinasabi, ang kailangan may istorya tayo na patotoo. Tama. Kasi kung hindi tayo magpapatotoo, kailangan tatanungin, sino yun? Paano nangyari yun? Opo. Kasi baka hindi paniwalaan kapag hindi totoo. Tsaka pwede po gayahin, Ma'am Cora. Kumbaga, yes, Kasi correct. siya nagawa niya, bakit ako hindi? Correct. So, sinong starring mong kukwento mo? Di ba may slide ka? Pwede pa ba yung slide? Baka hindi na pwede. Share ko lang po. Sige, feature mo na. Kahit po siguro yung itong muna po, yung sa ating Preach Mentors muna, para sige, po next po natin pwedeng i-show naman yung mga iba nating kasamahan. So, si Eric Rebo. Opo. Nasa abroad pa to.
Ito po, nasa Pilipinas na po sila po yung founders Sige. natin. So, ayun po Ma'am Cora yung Twitch Revo nga, nakwento ko na po ito kanina. Ito po yung Facebook Ma'am Cora, plug ko lang po para ma-like din Sige, okay. like din nilang mga kasamahan natin, mga kabayan natin na nanonood. Like nila po yan, lahat po ng mga kaganapan, update, mga event na darating. Naku, baka mamaya nasa So, bansa. Fritz Revo. Opo, kasi mamaya, Ma'am Cora, baka nasa bansa pala nila, hindi pa nila alam na nandun na pala yung libreng seminar, no, na Yes, sila panigurado. So like niyo po yan para makasubaybay. Marami na po tayong bansang napuntahan. Ito po yun, Ma'am Cora, yung ating Sa iba't ibang lugar. Opo, ito po yung founders natin, si Sir Terence Ray Lim, isang Sambonggenyo, at si Ma'am Tet Lim po na isang Batanggenya. So marami na po silang nalabasan din po ng mga media. Actually po, Ma'am Cora, nanalo po sila sa 700 Club Asia no Huwarang OFW 2007. Yung pala may handbook na eh. Opo, meron po, at nanalo nga po sila ng Huwarang OFW noong 2017. So naging rin po sila, host din po sila sa PTV4 ng Bagong Bayani. Doon po marami rin po mga storya na yun po yung naiisip ko na na-share po dito natin yung mga kasama natin na may mga success stories din. Ito po Ma'am Cora yung Escobar na sinasabi ko kanina. Story po ni Ma'am Tit. Ayan po. Tapos yung iba po natin kasamahan, ayan po yung libro Ma'am. Yung dalawa po. Okay. Handbook. So meron na. Ang kaya ko naman iniisip yung konsepto na ginawa ninyo, OFW Fridge Handbook. Yung gumamit ng Fridge Handbook na nakita ngayon, nagamit nila. Ay, opo, meron po. Meron po. Maganda po yun, Ma'am Cora. Sige po, ipipicture natin. Ayan po yung mga ibang stories po eh. Lumabas na po siya sa PTV ko. Meron nga pong nakulong pa dyan, no? Posas, meron pong cancer survivor, meron TNT, ngayon hindi na TNT. Ganun po, Ma'am Cora, maganda po. Marami po tayong mga stories, and yan po yung mga preach mentors din natin na nakasama na nag-join po sa atin, si Sir Chinkitan, si Sir Francis. Narinig ko na yung si Francis Kong, si Chinkitan. Opo. Narinig ko na rin yan. Opo. Tsaka si Joe Damango, Ma'am Cora, alam niyo po ito yung love notes nung araw sa radyo. Okay. So yan po, Ma'am Cora. Yan po yung mga kasama din po natin dito last year. Okay. Well, ako naniniwala na bigyan ng Diyos yung pagkakataon para magkakilala tayo. Salamat. At masabi na darating ang panahon. Kasi ako istorya ko naman to, na-opera ako ng 2023. So akala ko mamamatay na ako. So lahat ng may utang sa akin, pinatawad ko na. Kasi sabi ko, hindi naman ako makakasingil na sa kanila, pinatawad ko na, no? Ngayon, ngayong nabuhay ako, may mga umuutang pa. Ngayon ang sabi ko, hindi na kasi gusto ko nang mabuhay at ang plano ko to live up to 90 years old. Yes, kasi yung 100, kung tatanggap lang naman ako ng 100,000 or even 1 million, it's not enough. But to live wonderful lives, na at the age 83, meron akong 7 years. And whether that will help through you, si King David o Father David, ay makatulong na may paliwanag. Kasi hindi ko nabuhay yun dahil okay naman ako, retiree ako, may pension ako, tumutulong sa iba. Ang mahalaga is paano pa higit na makatulong sa iba. At ako din, matulungan din. Kasi parang lahat ng negosyo pinasukan ko, malas, hindi kumikita. Kasi hindi marunong. Mga ganun ba. But continuing sa ating ang portion natin dito, maghanap ka ng pwede nating mga guests. Hindi lang dito, even sa radio program ko, na kumbaga nagka-mental health problem, pero naayos, nagka-problema ng smoking na ngayon na hindi na nag-i-smoke. If you have all of those people, makakatulong, bibigay mo lang mga pangalan, i-interview natin. In fact, nagkaroon ng awarding ang civil service ng outstanding workers. Naisip ko, na-awardan nga, pero wala nang alam kung anong kwento. Diba? Tayo, mahilig tayo sa kwento. Paano na-awardan nyo? Anong kanyang ginawa? Ginamit ko yun nung ako'y nasa DZRJ. Pero sabi ko, ayoko namang ako pa magbabayad para lumabas sa TV, sa Ang gusto ko sa madaling paraan ay maikwento yung mga buhay ng mga tao. Katulad na yun, yung mga 3,300, may madami yun.
Baka ilang taon natin gagawin yun para marinig yung lahat. Actually, Pero 23,000 and more pa nga po. oo nga. Kaya lang, ang sabi ko, syempre hindi naman lahat gusto Opo. magkwento. Kasi baka utangan sila o baka nakawan sila. Di ba maraming ganun na tinatago na nalo sa Pero hindi na nagpapautang loto. ng Cora kasi marunong na ng financial literacy. Alam nilang di lalago pera nila doon eh. Yes. Yes. At yun din naman how to invest, maturuan din yung mga taong nanonood, nakikinig sa atin. Opo, tama po. Kaya sabi ko nga, Kife, nagtsatsaga ako. Ang tanghalian ko 11:30 para on na ako ng 12 Oo o'clock. nga po. Nakaon na. Naaga po pala yung ano nyo kanina. Sige, tapusin na natin. Meron pa tayong 5 minutes. Opo, yan po. So, yun nga po, Ma'am Pe. Ay, Ma'am Cora. Yun, miss ko tuloy si Ma'am Pe. Ayan. Ma'am Cora, yun lang po naman ang ating parang ano sa mga OFW. Isa lang naman po ang dahilan bakit tayo umalis sa bansa para sa mga mahal natin sa buhay. So, yun po yung deepest why na sinasabi natin, Ma'am Cora, yung pinakamalalim na dahilan kung bakit tayo umalis. Yun nga lang po nakakalungkot pag hindi nagagabayan. Yun nga po, sabi niyo rin kanina, nagkukwentuhan tayo. Naliligaw ng landas, nakakasakit tuloy, naabuso ang katawan, nawawaldas ang pera kasi nga po walang nagagabay sa kanila. So sana po ay matuto po tayong makinig kasi para sa atin din po ito, sa ating mga mahal sa buhay, para po hindi tayo uuwi ng sawi nga. Sabi nga ni Ma'am Cora, wag naman sawi, dapat OF winner tayong uuwi sa Pilipinas. So kami Tsaka po, parang gabay sa opo, kinabukasan. Kasi yes, yung kantang may bukas pa. yes, Favorite kanta ko yun eh, yung may bukas opo, pa. napakaganda po Kaya ng lang ang bukas, niya. baka hindi wala ng bukas dahil namatay na. Dahil Oo nagkasakit. nga po eh. At saka Ang sabi dami, ni di Ma'am ba? Cora kung bukas, bakit di mo pagawin ngayon, kabayan? Oo nga, correct. Bukas. Kasi ako noon, DSWD secretary ako, sumasalubong ako sa airport, yung mga pinapadala ng mga Japan dahil Opo. mentally ill. Kumbaga nagkasakit na doon siguro na battered na Opo, ano. So, nadidepress po. yun ang mga istorya na dapat malaman ng mga tao na yun nga, wag maging ano, wag maging dayuhan sa sariling Opo, tama po yan. bayan. Pero at the same time, yung mga dayuhan, naging dayuhan sa ibang bansa, umalis na hindi lang dayuhan, kundi sa ano na, kadaver na o kaya nakalibing na. Ayaw Yun natin nga yun. po, opo, Gusto uuwi na natin po ng magandang nasa kahon buhay. na. Mm. Tama po So, yan. on na tayo. Ang summary mo na lang, saan ang seminar, paano Opo, ma-avail sa iyong grupo na matulungan. At saka yung nagre-refer, ano yes po. ang benepisyo ng Opo, yes. nagre-refer. Opo, salamat po Ma'am Cora. Una-una po, salamat po Ma'am Cora at sa Kakampi Online. Salamat po talaga at nabigyan naman tayong chance makapag-share. Kasi kulang po talaga yung oras. Kahit po isang araw sana tayo nagkukwentuhan, okay lang eh. Bitin Hindi, na bitin pero eh. dapat mapanood ang isang affair. Kasi can you imagine kung dadalhin mo ito sa mga barangay na merong mga OFW. Tama po. Nung araw kasi si Patricia Santo Tomas, sinadjust niya, may computer sa barangay para Tama yung po. gustong makontak ang mga kamag-anak, pwedeng Pwede po. mag-online. Basta po yun. Hindi pa yata nangyayari yun, pero pwede nating gawing pagkakataon yung mga lugar na maraming OFW FW. o yung mga nawawala. Kasi merong, ang Red Cross, ako, vice chairman ako ng Red Cross, may programa kami na, na yung hindi nako-contact, makontak. So, Wow. sana ang tawag natin dun nakalimutan ko, pero parang reaching the unreached, yung mga hindi nakakausap, Tama. may programa talaga ang Red Cross para dito. Yeah. So, yun na lamang, magpaalam na tayo at Yes. Opo. ang tawag ko sa'yo, babalik ka rin dahil hindi pa tayo tapos. Sige. Opo, ako po na-excite na Ma'am Cora sa susunod nating episode. Mas marami tayong papakita at Yes. mas marami tayong invite po mga kabayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi lang baka magsawa kayo sa mukha ko eh. Baka marami kayong Hindi, mukhang makikita. guwapo ka naman, pwede kang artista. Ay, salamat po. Marami po O kasi sige. mapapanood at mapapakinggan na true to life stories, na mga Yes. success stories na mga kasamahan natin. Asahan niyo po, nandito po kami kasi ang puso po namin ay OFW din. Dahil OFW din po kami dati. So ngayon po dapat lahat tayo maging OF winner. At sabi nga namin, Ma'am Cora, ang sigaw namin sa lahat ng mga OFW sa buong mundo eh. Laban lang OFWs. Laban OFWs, preach your life. Yan. Yung bang party list ng OFW talaga yon?
Hindi po sa amin yun, Ma'am Cora, kasi hindi po kami pumapasok sa Hindi naman, Yes. naniniwala kami pwede kami makatulong sa ibang paraan. Yes, okay. I like yung 5 points, no? Ulitin natin yun. Uulit-ulitin natin yung 5 points mo. Ha? O, sige. Keep in touch. I will get your number from para Salamat ma-interview din kita sa programa namin. Salamat po, Ma'am Cora. Thank you Ang po sa programa kanyang namin, mga- bago ang lahat, mamamayan muna. Sige. Opo. Thank you very much. Oh, thank you At po. salamat, Pe, na binigyan Thank you mo po. ako ng pagkataon na host ito at napakagaling ng ating panahuin Ay, at ako'y salamat. natutuwa at pagpapatuloy natin pakikipag-ugnayan sa kanya. Salamat, salamat. Bye-bye. Thank you, Ma'am Cora. Salamat po. Thank you. Thank you, Sir RB.